Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Boss EJ James Orlanda. Shoutout po sa iyo Idol Zejana Magdosa, maligo ka pa rin po idol. Shoutout po sa iyo Lods Michelle Charisma at sa asawa mo na busy sa trabaho. Shoutout po sa iyo Boss Midjedenseri at sa kabengbeng mo kagabi, sana all. Shoutout po sa iyo Lods Jason Magneye. Shoutout po sa iyo Idol Joseph De Belen. Shoutout po sa iyo Idol Alexander Plarisan. Shoutout po sa iyo Lods Francis Zalda ng Katangawan Jensan. Shoutout po sa iyo Boss Ruben Mantalaba. Shoutout po sa iyo Boss Roderick Adarme at sa kapitbahay mong Marites. Shoutout po sa iyo Lods Jason Tabunyag. Shoutout po sa iyo Lods Jason Del Lava at kay Miss Jennifer Besana Yabet ng Rojas City Capiz. Shoutout po sa iyo Boss Ron Ian Austin Robles. Shoutout po sa iyo Idol Harold at sa pinsan mo na si CJ Nigoy na nasa US. Shoutout po sa iyo Boss General Cabs. At shoutout po sa iyo Lods Emmanuel Romero. Maraming salamat sa patuloy na suporta. Sa pagpapatuloy. Habang kaharap si Jium Namgang ay sa isip-isip ng ating bida na sa wakas ay nasa harap na niya ang leader ng traidor ng Five Monkey, ito ang laban na kahit sa panaginip ay hindi niya maisip na mangyayari sa dati niyang buhay, dahil si Jium Namgang ang pinakamalakas na mandirigma sa lahat ng legal na Paksaiyan at malakas din ang autoridad na meron ito, bilang isang commander ng The Heavenly Demon Slayers na gumamit ng higit na kapangyarihan kaysa sa Merem High Lord, gayunpaman, walang sino man ang nagtanong o nagreklamo tungkol sa kanyang makapangyarihang autoridad, sa kadahilanan na siya ang tinaguriang bayani ng Merem. Si Jium Namgang ay nagkaroon ng lubos na autoridad at ginawa niyang isang puppet ang Merem High Lord, ngunit sa lahat ng ginagawa niya ay nagbulag-bulagan lang ang lahat dahil sa reputasyon niya bilang bayani ng Merem. Isang taon pagkatapos ni Jium Namgang manalo sa Summer Tournament bilang isang miyembro ng First Division ay pinadala ito sa Zhoulgang Eastern Coastal Province of China, kung saan ay nagawa niyang matalo ang mga demonyong taga-isla sa silangan sa pamamagitan lamang ng 3 indayog ng kanyang talem. Pagkatapos noon, ay nakapagtapos siya sa Higher Institute bilang top disciple at sumali sa Heavenly Demon Slayers upang ipagpatuloy ang kanyang alamat. Siya ay nag-iisang nagsagawa ng paglilinis kalaban ng 7 demonyo sa bundok ng Chon, ang pagpapatupad ng baluktot na aparisyon, at ang pagtatatak ng demonyong nayon sa Yadong. Patuloy nitong nilipol ang lahat ng demonyo ng walang tigil habang nag-iisa. Sa loob ng 3 taon ay nagpatuloy si Jium Namgang na lipulin ang hindi mabilang na masasamang nilalang, at dahil sa magandang pinapakita nito ay napromote ito bilang Vice Commander ng Heavenly Demon Slayers. Hindi nagtagal, nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Merem Alliance at ng Northern Ice Palace. Sa panahon ng ekspedisyong ito, hindi man gusto aminin ito ng ating bida, subalit ang mga ginawa ni Jium Namgang sa digmaan na iyon ay talagang kahanga-hanga, dahil sa isang punto na malapit na matalo ang hukbo ng Merem Alliance, ay nagawa ni Jium Namgang na sumugod mag-isa kalaban ang libo-libong elites na mandirigma ng Ice Palace, at nagawa niyang pugutan ng ulo ang leader ng kalaban. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kasama sa ekspedisyon na iyon ay nasaksihan, nagsaya, at sinisigaw ang pangalan ni Jium Namgang, at isa si Yuseong sa mga ito. Ang pagtatagumpay na iyon ay inilagay si Jium Namgang bilang bagong commander ng Heavenly Demon Slayer sa napakabatang edad, at pagkatapos, kasunod lamang ng ilang taon mula noon, sa panahon ng dakilang digmaan laban sa demonic cult sa Chonghe, pagkalipas ng 7 araw ng walang katapusang labanan, ay nagawang matalo ni Jium Namgang ang leader ng demonic cult, dahilan para ang hukbo ng demonic cult ay puwersahan na umatras papuntang Singang sa Northwest China, kung saan sa lugar na iyon ay tuluyan nang namatay ang leader ng demonic cult dahil sa natamo nitong internal injuries. Sa pangyayaring iyon ay ito ang naging dahilan ng pagiging isang alamat ni Jium Namgang, at ang lahat ng tao sa Merem ay naniniwala na si Jium Namgang ang pinakamalakas na swordsman, at ang pinakamakapangyarihan na mandirigma sa bansang Junguan, kung saan ang pangalan nito ay patuloy na magniningning sa kasaysayan ng Merem.
Si Geum Namgong ay naging higit pa sa isang alamat, siya ay naging isang Diyos na figura kung saan ay sinasamba at pinaniniwalaan ng mga tao ito, hanggang sa dumating ang araw na pinagtaksilan nito ang bansang Junguan, at naging isang leader ng traidor ng Five Monkey. Sa isip-isip ni Yoseong na kahit ngayon ay hindi niya pa din maintindihan kung bakit ang isang maalamat ng Demon Slayer na tulad nito ay nagawang kumampi sa kalaban, ang alam niya lang ngayon ay ang lahat ng paniniwala at paghanga niya dito noon ay napalitan na ng galit at pagkamuhi. Kahit pa ang paghaharap na ito ngayon ay hindi kasali sa mga plano niya, ay nararamdaman pa din niya ang parehong galit at pagkamuhi dito tulad ng naramdaman niya noon, nung araw na pinagtaksilan sila nito, at ang nag-aapoy na galit na umuusbong sa kaibuturan ng kanyang puso, ay ang lahat ng ito ay dahil sa tao na kaharap niya ngayon, kung saan ang tao na ito ang salarin na sumairan ng lahat, ang dahilan ng pagbagsak ng bansang Junguan ay hindi dahil sa kasalukuyan na Merem High Lord noon, o sa makapangyarihang awtoridad na meron ang Heavenly Demon Slayers. Ang pinakadahilan ay ang agara na pagsuko ng pinakamalakas na mandirigma ng Merem na inaasahan sana na mamumuno para ipagtanggol ang Junguan na naging dahilan ng pagguho ng lahat. Sa sobrang galit na nararamdaman ni Yoseong ay mabilis itong sumugod, at naglunsad ng atake, na nagawa naman na maiwasan ito ni Geum Namgong, at sa pag-atake ulit ni Yoseong ay nagawang tumalo ni Geum Namgong sa ere, habang naghahanda na rin ito ng counter-attack, at mahigpit na hinawakan nito ang espada niya, habang maglulunsad ng Cloudless Heaven Sword. Napansin naman ito ni Yoseong at alam na niya kung anong klase ng atake ang gagawin ni Geum Namgong sapagkat maraming beses na niya ito napanood na ginagamit ang atake na ito, gayunpaman ay hindi siya makapaniwala na kakaharapin niya ang teknik na ito, at alam niya na ang atake na ito ay isang ordinaryong paghiwa lamang, isang matapat na patayong indayog na walang pakulo, kaya matagumpay na naiwasan naman ito ng ating bida. Subalit, makikita natin na biglang nagkahiwa-hiwa ang buong katawan ni Yoseong na kinagulat naman ito. Gayunpaman ay nagawa pala ng ating bida ang gamitin ang nimble steps nito at ang after image na lang ang tuluyan na nahiwa ni Geum Namgong. Habang nakatingin sa espada ni Geum Namgong ay hindi makapaniwala si Yoseong sapagkat sa simpleng pag-indayog lang ng espada nito kahit na hindi pa ni Geum Namgong nilalabas ang talem, ay katumbas na ito ng nakamamatay na pag-atake. Habang nasa malalim na pag-iisip si Yoseong ay agara na sumugod si Geum Namgong sa ating bida, kaya agad na ginamit ni Yoseong ang staff na hawak niya, para magawang maiwasan ng atake ni Geum Namgong sa pamamagitan ng pagtalon ng mataas, sapagkat nahulaan na niya ang susunod na atake na papakawalan ni Geum Namgong, subalit nakatanggap pa rin si Yoseong ng pinsala sa kaliwang kamay nito, pati na rin ang uniforme niya sa may bandang bewang ay nasira din, at ang noo niya ay nasugatan din. Habang nasa ere ay ginamit ni Yoseong ang critical strike niya, na napansin naman ni Geum Namgong ang malakas na pag-atake na ito, at nilunsad na ni Yoseong ang atake na may 35% critical strike chance, na nagawa naman na maiwasan ni Geum Namgong sa pamamagitan ng pag-ikot nito, at habang parehas na nakalapag na sa lupa ang dalawa, ay naghahanda na ulit si Yoseong na umatake, at ginamit niya ang titulo na Champion of Dog Walking na nagbigay sa kanya ng 30% attack speed, movement speed, at pagtaas ng lahat ng stats ng 30%, sabay lunsad ng atake, subalit si Geum Namgong ay naglunsad din ng atake, kaya nagpatuloy ang dalawa sa walang tigil na palitan ng mga atake. Sa isip-isip ni Yoseong na hindi niya magawang pumikit man lang ng mata kahit saglit lang, at nakikita natin na halos nahihirapan na ang ating bida sa palitan ng pag-atake, samantalang si Geum Namgong ay hindi man lang makikita sa mukha nito ang pagkabahala, hanggang sa naghanda si Geum Namgong ng isang teknik, at nilunsad nito ang second stance of the Cloudless Heaven Sword, Divine Rising Fan, na kinabahala naman ni Yoseong sapagkat mabilis na nakapasok sa mga atake niya ito at malapit na siyang tamaan ng atake, subalit agara naman ni Yoseong na binitawan ng staff na hawak niya, na kinagulat ni Geum Namgong ang ginawa ni Yoseong, at matagumpay na naiwasan ng ating bida ang malakas na pag-atake na ni Geum Namgong.
Sa sobrang inis ni Yoseong ay hinawakan na nito ang sandata niya at nagdesisyon ng gamitin ang dalawang espada nito at agara na ginamit ang bago niyang natutunan na teknik na Ten Weapon Demon Style, Dual Weapon Art, Infinite Cycling Strikes at makikita natin ang patuloy na pagbabago bago ng anyo ng sandata ni Yoseong. Sabay nilunsad ng ating bida ang Chaos Spiral papunta kay Jium Namgong at sa lakas ng atake na ito ay nagdesisyon si Jium Namgong na umatras at iwasan ang atake na ito. Hindi makapaniwala si Soso na nagawang mapa-address ni Yoseong si Jium Namgong sapagkat kahit kailan ay hindi niya pa ito nakitang umatras ng ganoon, kaya habang nakatingin kay Yoseong ay napapahanga na lang siya dito sa galing na pinapakita ni Yoseong. Subalit makikita natin na naghahanda na si Jium Namgong ng isang pangmalakasan na atake, at ang atake na ito ay ang kaparehas na ginamit niya nang tinalo nito si Giho, at ito ay ang Cloudless Heaven Press, kung saan ay makikita natin na direktang tumama ito sa kinaroroonan ng ating bida at sa sobrang lakas nito ay nagkaroon ng malakihang pagkawasak sa kinatatayuan ni Yoseong, na sinubukan naman sana ni Yoseong ito na harangin. Subalit makikita natin na nagtamo pa rin si Yoseong ng malaking pinsala na tinasokan nito ng dugo. Makikita natin ang pag-aalala sa mukha ni Soso, habang si Giho at si Baekru Moyong naman ay napatigil sa labanan nila dahil sa malakas na pag-atake na pinakawalan ni Jium Namgong. Ayon pa kay Giho na ang atake na ito ay ang katulad ng atake na ginamit sa kanya. Habang nakatingin kay Yoseong ay hindi makapaniwala si Jium Namgong sa napansin niya, makikita natin ang pagbagsak ng staff sa sahig, habang ang ating bida naman ay patuloy pa din na nakatayo, makikita sa kanya ang sobrang pagod, at naiinis ito sapagkat nabitawan niya ang staff kaya napinsala siya ng atake ni Jium Namgong. Hindi naman makapaniwala si Jium Namgong sa nangyari, alam niya na ginamit ni Yoseong ang staff para harangin ang atake niya, subalit nagtataka pa rin siya kung bakit hawak pa rin ni Yoseong ang dalawang sandata nito, kaya hindi niya alam kung paano ito nangyari. Makikita natin ang malaking pinsala na natamo ni Yoseong sa pag-atake na iyon, sa isip-isip nito na ang pakiramdam ng atake na iyon ay katulad ng lakas ng Thousand John Press ni Chancellor Bongnam, gayunpaman, ay mas bata ito at mas mahina kaysa sa taong nasaksihan niya noong ekspedisyon kalaban ng Ice Palace. Ang nasaksihan niya noon ay ang atake na pinakawalan ni Jium Namgong ay nagawang bomb utes ng lalim na 30 meter at lawak na katumbas ng isang arena. Sa ngayon ay nagamit na niya ang mga herbal pill, pati na rin ang Surge of Seismic Strength, ang titulo na Champion of Dog Walking, pati na rin ang Infinite Cycling Strikes. Subalit hindi niya man lang nabigyan si Jium Namgong ng kahit isang gallows lamang, ang akala niya pa naman ay sa wakas ay nagawa na niyang makahabol sa lakas ni Chorang. Subalit ngayon ay may isang mataas na pader na naman ang kailangan niyang lagpasan, at habang tinitignan si Jium Namgong at hindi niya makita ang stats nito ay napapatanong na lang si Yoseong sa sarili niya na kung tao pa ba ang mandirigma na nasa harap niya ngayon, kung ikukumpara sa dati niyang buhay, si Gihu Jiang, si Soso Chon at si Chorang Yung. Ang tatlong ito ay mas lumakas pa pagkatapos na nakipag-ugnayan sa kanya. Subalit paano niya mapapaliwanag ang lakas na meron si Jium Namgong, para itong isang mataas na pader na mahirap akyatin. Subalit ang katotohanan na ito ay nakatutulong sa kanya para maging kalmado, sapagkat ito ang magandang paraan para mas lalo pa siyang lumakas. Makikita natin na hawak sa kaliwang kamay ni Yoseong ang staff at espada nito, na napansin naman ni Jium Namgong, habang pinagmamasdan ang sandata na hawak niya ay sa isip-isip ni Yoseong na hindi niya nagawang mapigilan ang pag-atake ni Jium Namgong kanina kahit gamit na niya ang staff. Kaya tinignan ni Yoseong ang isa pang sandata na nasa lapag, at habang pinagmamasdan ito ay napapaisip na lang siya kung kukunin niya pa ba ang isa pang sandata na ito. Napansin naman ni Jium Namgong ang ginagawa ni Yoseong, at makikita natin na hawak na din ni Yoseong ang spear at axe sa kanang kamay nito, habang sa kaliwang kamay naman ay espada at staff, at ginamit na niya ang 10-weapon demon style, quadruple weapon art, sinistral sword staff dextral axe glaive.
Habang nakatingin sa ginagawa ni Yoseong ay napagtanto na ni Jium Namgang na ganito ni Yoseong ginamit ang staff niya kanina na panangharang sa atake niya. Sinabi ni Jium Namgang na ang pagpili ng isang mastery ay tumutukoy sa antas ng kanilang martial art. Kung gagamitin ito ang mga sandata ng ganyan ng sabay-sabay ay wala sa mga ito ang gag-ana ng maayos. Sa halip na subukang matuto ng maramihang mga armas, dapat ay nakakonsentrate lang ito sa isang talem. Tuluyan nang nilabas ni Jium Namgang ang espada nito, habang sinasabi niya na nawala na ang pagiging interesado niya kay Yoseong dahil sa kalokohan na pinapakita nito. Ayon pa sa kanya na magiging walang kabuluhan kung papatagalin pa ang laban na ito, kaya nakapagdesisyon na siya na talunin na si Yoseong at gagamitin na nito ang Cloudless Heaven Sword. Samantalang makikita natin na naghahanda na din ang ating bida para sa sagupaan, makikita natin na naging apat ang mga kamay ni Yoseong, na kinagulat naman ni Jium Namgang ang nakikita nito, sapagkat tuluyan ng naging apat ang kamay ni Yoseong habang hawak ang apat na sandata, at ginamit na ng ating bida ang 10-weapon demon technique, 4-weapon demon, Azura. Sa kabilang banda ay sinabi ni Merem Highlord na kung nakikita ba ni Chancellor Bongnam ang ginagawa ni Yoseong, ayon naman kay Chancellor na syempre nakikita niya sapagkat magkakasama silang nanunood ng mga laban, hindi naman makapaniwala ang monghe sa nakikita niya. Ayon dito na hindi kapanipaniwala ang ginagawa ni Yoseong. Paano nito nagagawa na gamitin ang apat na sandata ng sabay-sabay? Sinabi naman ni Merem Highlord na baka ito ang sekreto na natuklasan ni Yoseong sa Million Book Athenaeum. Tumatawa naman na sinabi ni Chancellor Bongnam na ito pala ang resulta ng walang katapusang pagbabasa ni Yoseong ng libro sa dormitoryo nito at sa Athenaeum, hanggang sa sabay na tumatawa ang dalawang magmaster. Samantalan ang monghe naman ay nadidismaya na lang sa dalawa, at sinabi nito na kung iyon lang ba ang sasabihin nila Chancellor Bongnam at Merem Highlord patungkol dito, pahabol pa nito na ang teknik na ginagawa ni Yoseong ay malayo sa kanilang pilosopiya ng martial arts. Aminado din siya na si Yoseong ay isang pambihirang mandirigma, kaya hindi ba dapat ay tulungan nila ito pabalik sa tamang landas? Sinabi naman ni Chancellor Bongnam na kung yun lang ba ang napagtanto nito mula sa panonood, Blade Empress of Sangha, o mas maigi na tawagin na niya itong Supreme Monk of Bota ngayon, ayon naman kay Supreme Monk na kaya siya nagsalita patungkol doon sapagkat parehas nilang tatlo na nasaksihan ang ginawa ni Yoseong, at higit sa lahat, ang teknik na ito ay tinatawag na 10-weapon demon style, hindi man lang malinaw ang pinagmulan nito. Nagtataka na tinanong ni Chancellor ito kung hindi ba ito pamilyar sa 10-weapon demon. Ayon naman kay Merem Highlord na natural lang na hindi nakikilala ito ni Supreme Monk of Bota, sapagkat sa Junguan ay iba ang tawag sa teknik na ito. Nagtataka naman si Supreme Monk kung ano ang tawag sa teknik na ito sa Junguan. Ayon kay Chancellor Bongnam na ang tawag sa teknik na ito sa Junguan ay ang 10-sided berserker. Nagulat si Supreme Monk nang marinig ang 10-sided berserker. Sa isip-isip nito na may isang misteryosong martial art master na dumating sa Junguan na nanggaling sa Great Walls, ang iba naman ay nagsasabi na nanggaling ito sa Great West, o kaya sa Eastern Island, o kaya sa Cheonggu. Subalit walang sino man ang nakakasiguro kung saan talaga ito nanggaling. Ang alam lang ng karamihan ay ang taong ito ay tinatawag ang sarili niya sa pangalan na Sin Kim, at ang maalamat na mandirigma ay nanatiling hindi natalo kahit na matapos ang hindi mabilang na mga laban sa Junguan. Napapabuntong hininga na lang si Supreme Monk habang iniisip ang kwento-kwento patungkol kay Sin Kim. Ayon naman kay Merem Highlord na talagang kahanga-hanga na natagpuan ni Yoseong ang manual na ito sa ikasampung palapag ng Athenaeum. Sa isip-isip ni Merem Highlord na matagal ng mission ng Jekyll family ang humanap ng bagong tagapagmana ng 10-sided berserker, at hindi man lang sumagi sa isip niya na matatagpuan niya ang taong ito sa ganitong paraan. Kaya ang pangyayaring ito ay lubos na nakakagulat. Sinabi ni Supreme Monk na ang 10-sided berserker ay isa lamang alamat, at kung totoo man ang patungkol sa alamat na si Sin Kim ay hindi naman ito direktang naturuan ng teknik si Yoseong.
Ayon naman kay Chancellor Bongnam na walang mas produktibo kaysa sa isang debate sa pagitan ng isang mandirigma na tumanggap ng isang bagong ideolohiya at isang mandirigma na nangangailangan pa ng oras upang gawin ito. Sinabi naman ni Supreme Monk na kung ang pahiwatig ba ni Chancellor Bongnam na sa huli ay mauunawaan niya din ang kakaibang martial arts ng batang mandirigma na si Yu Seong, sinang-ayon na naman ito ni Merem Highlord at kumpiyansado siya na maiintindihan din ni Supreme Monk kung gaano kakaibang martial artist si Yu Seong, dahil ang batang iyon ay nakagawa na ng isa pang master experience. Kinikilala rin nito ang kakayahan na meron siya at lubos na naniniwala sa kanyang lakas. Sa kabilang banda ay nagpatuloy ang laban ni Master Honjin at Tae Gongchon, apoy laban sa yelo. Nagagalit si Tae Gongchon habang sinasabi na bakit umaabot sa ganito si Master Honjin. Ayon naman kay Master Honjin na ginagawa niya lang ang kanyang trabaho bilang instructor. Kaya kung anong rason pa ba ang gustong marinig ni Tae Gongchon, habang naghahanda ng atake ay sinabi ni Master Honjin na mas maigi na kung aalis na lang si Tae Gongchon sa institute, kung hindi ay gawin nila ang laban na ito hanggang sa dulo, katulad ng laban nila noong kabataan nila, sabay lunsad ng malakas na atake, na nagawa naman na maiwasan ni Tae Gongchon ito habang sinisigaw ng malakas ang pangalan ni Master Honjin dahil sa ginagawa nito. Samantalang makikita natin ang malakas na pagsabog na kinasiran ng isang gusali dahil sa atake ni Master Honji. Tumatawa din ito habang sinasabi na sa wakas ay nag-uumpisa na mag-warm up ang katawan niya, samantalang nanginginig na lang sa dismaya si Merem Highlord habang nakikita niya na nasa Syra ang mga sinaunang mga gusali ng Merem Alliance, gayunpaman ay kailangan niya ito palampasin. Sinabi ni Supreme Monk na ang tinutukoy pala ni Merem Highlord ay si Master Honjin. Ayon naman kay Merem Highlord na buti na lang ay nasa labas ng gusali ang mga disipulo ngayon dahil sa nagaganap na festival. Pahabol pa nito na naniniwala siya sa desisyon ni Chancellor Bongnam na ipadala si Master Honjin doon para pigilan si Tae Gongchon. Subalit sa totoo lang ay medyo nag-aalala siya. Tinanong niya din kung sigurado ba si Chancellor Bongnam na magagawa ni Master Honjin na kumbinsihin si Tae Gongchon. Tumatawa na sinabi ni Chancellor Bongnam na hindi niya pinadala si Master Honjin para lamang sa simpleng pagkukumbinsi kay Tae Gongchon. Ang layunin niya talaga ay ang bigyan ng pagkakataon ng mga batang mandirigma. Nagtataka naman ang dalawa kung anong pagkakataon yun. Ayon naman kay Chancellor Bongnam na gusto niya mabigyan ng isang pagkakataon ng mga ito para maipakita ng mga ito ang kanilang pag-unlad mula sa kanilang nakaraang pagkatalo. Isang pagkakataon na lumaya sa kanilang mga limitasyon at kawalan ng kakayahan, pati na rin ang pagkakataong magpasya at patunayan ang kanilang sariling kapalaran. Ano man ang sabihin ng iba, ang gusto niya talaga ay ang umunlad ang mga batang mandirigma na ito para sa hinaharap ng Merem. Dahil sila ang mga bagong sumisikat na araw, hindi nila dapat hadlangan ang mga landas ng mga kabataan na ito, habang sila sa Merem naman ay unti-unting lumulubog. Sa kabilang banda ay nagpatuloy ang laban ni Yu Seong at Jeum Namgong habang hawak ang mga sandata ay nagbibigay ito ng iba't ibang dagdag sa stats, kada isa sa klase ng mga sandata at agara na umatake si Yu Seong. Subalit nagawa naman na maiwasan ito ni Jeum Namgong sa pamamagitan ng pagtalon paatras at habang nasa ere ay napagtanto ni Jeum Namgong na mas lumakas si Yu Seong. Mas malakas ito ngayon kaysa nang hawak nito ang dalawang espada at mas malakas pa ito kaysa sa noong ginamit nito ang tatlong sandata para maharangan ang teknik niyang Cloudless Heaven Press, kaya napapaisip na lang siya na kung talaga bang mas lumalakas pa si Yu Seong sa pamamagitan ng paghawak ng maraming sandata, na para bang may sariling kaluluwa ang bawat sandata nito. Kaya ang pakiramdam niya ngayon ay nakikipaglaban siya sa apat na mandirigma na mayroong kakaibang armas. Habang nakatingin kay Yu Seong, ay sinabi ni Jeum Namgong na inaamin niya na nagkamali siya, sapagkat mas lalo pang lumakas si Yu Seong ngayon dahil sa paggamit nito ng maraming armas, sabay agara na sumugod at naglunsad ng Cloudless Heaven Press, na bahala naman si Yu Seong sapagkat hindi niya inaasahan na gagamitin ni Jeum Namgong ang Cloudless Heaven Press habang nasa ere ito, napagtanto niya din na dinadagdagan nito ng 1,000 John weight ang Cloudless Heaven Press at nagamit nito ang advantage ng pagkakapunta nito sa ere para magawa iyon.
Hindi na lang makapaniwala si Yuseong habang sa isip-isip nito na gusto niya itong i-immobilize sa pamamagitan ng pagtulak dito sa ere, subalit ginamit niya ito para mas makalunsad ng mas malakas na atake, kaya napapamura na lang si Yuseong dahil sa mga kakayahan na meron ang mga prodigies na ito, sabay gamit ng Sinistral Sword Staff Dextral Axe Glaive, at agara na sumugod para salubungin ang Cloudless Heaven Press technique ni Geum Namgung, sabay gamit ng 10-weapon Demon Style, Quadruple Weapon Art First Stance, Rising Snake Plunging Tiger, na kinabahala naman ni Geum Namgung ang nakikita nito, sapagkat ang atake ni Yuseong ay napakalakas na para bang may mga malalaking ahas, at tigre na nakapaloob sa teknik na ito, hanggang sa tuluyan ng nagsalpukan ng mga atake nila, gayunpaman ay nag-activate ang critical hit at knockback hit, na may karagdada na 200% na damage sa kalaban, at knockback, na sa sobrang lakas ng atake ni Yuseong ay nahihirapan si Geum Namgung sa salpukan na ito, hanggang sa tuluyan ng nanalo si Yuseong sa nangyaring salpukan ng malalakas na teknik, at sa sobrang lakas ng atake ni Yuseong ay tumalsik si Geum Namgung at tumama sa isang gusali. Lumabas ang notification na matagumpay na na-activate ni Yuseong ang unang knockback attack nito, nakatanggap siya ng reward, at ito ay ang pagtaas ng knockback chance niya ng 1%. Habang naguguho at nagbabagsakan ng mga gusali, ay tinitignan ito ni Yuseong, makikita natin ang kamay nito na puro sugat at patuloy na bumubuhos ang dugo habang nanginginig ito, sa isip-isip ng ating bida na ang pakiramdam niya ngayon ay dinudurog ang buong katawan niya, at nahihilo na din siya, subalit makikita natin ang imahe ni Geum Namgung na nakatayo sa likod ng alikabok, kaya kahit na nahihirapan na ay napapangiti na lang si Yuseong habang nasa isip nito na okay lang siya, kahit na sa sandaling ito ay patuloy pa din siyang lumalakas, habang si Taegyeong naman ay lumulusong sa tubig ay hindi na lang ito makapaniwala, hindi niya lubos akalain na magagawa ni Yuseong na makipaglaban kay Geum Namgung ng ganito kagaling. Ngayon ay napagtanto na niya na nalagpasan pa ni Yuseong ang titulo nitong Storm Dragon of Soan, at aminado na siyang mas lumalayo na ang lakas nito kumpara sa kanya. Kaya naiinis na lang si Taegyeong habang iniisip ito, nagagalit siya sapagkat hindi siya papayag na maging mas malakas sa kanya si Yuseong sapagkat siya ang dream child ng Jongnam Sect na isa sa mga 9 sect prodigies na nagawang makapasok sa quarterfinals ng summer tournament. Kaya kahit papano ay, deserve niya na mapang-asawa ang babaeng champion ng institute, kaya ito na ang pagkakataon niya na talunin ito sa friendly union, at alam niya na madali lang niya matatalo ang isang babaeng iyakin. Kapag matagumpay niyang matalo si Soso dito ay kikilalanin siyang champion ng union match, subalit biglang mabilis na nawala si Soso sa kinakatayuan nito, at agara na nakalipat ito sa likod ni Taegyeong habang sinasabi na kung alam ba daw ni Kupal na Taegyeong, kung ano ang pakiramdam ng hindi ka pani-pani walang kitakot-takot at hindi kasiya siyang pakiramdam, at ito ay ang tadiring pagtitig nito sa kanya sa likod, na kinabahala ng husto ni Taegyeong, sabay nilunsad ni Soso ang celestial talon, at agara na hinawakan nito si Taegyeong sa ulo habang sinasabi na huwag magkamali na ma-misinterpret ito, subalit ang totoo ay walang karapatan si Taegyeong na pangarapin ang isang tulad niya sapagkat isa lamang itong basura, sabay malakas na hinailan niya ito habang hawak sa ulo, at malakas na tinapon sa malayo. Habang pinagmamasdan ni Supreme Monk ang ginawa ni Soso ay nadidismaya na lang ito sapagkat sa tingin niya na ang Jongnam Sect ngayon ay hindi na malakas tulad ng dati.